Ang mga neon na ilaw mula sa mga billboard ay kumikislap sa madilim na kulay abo ng gabi. Sa gitna ng magulong tanawin, isang maliit na anino ng tao, nakasuot ng maayos na bestida, ang lumulutang sa hangin. Hindi tulad ng inaasahan ni Sujin ang paglapag niya. Siya ay nadapa sa lupa, ngunit agad na bumangon, ang matalim niyang mga mata ay mabilis na sumilip sa paligid. Ang mukha ni Sujin ay may mga katangiang bata pa, ngunit ang kanyang tingin ay nagbago, naging matatag at puno ng pag-ingat. Biglang tumunog ang telepono na sumira sa tensyon sa hangin. Nagulat si Sujin, mabilis na hinugot ang telepono mula sa kanyang bulsa. "Ano?" sigaw ni Sujin, puno ng pagkabigla at pagkalito. Sa kabilang linya, isang malamig at walang pakialam na boses ang sumagot, "Sabi ko na, huwag mo nang istorbohin. Paulit-ulit kang tumawag, walang silbi iyon." Si Dagon iyon. Nang marinig ito ni Sujin, namutla ang kanyang mukha. Nanginig siya habang nagsabi, "Hindi ako maniniwala dyan. Ninakaw si Baek Suzy." Hindi makapaniwala si Sujin sa kanyang narinig. Tahimik si Dagon ng sandali, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Tinitigan niya ang telepono na parang sinusubukang basahin ang iniisip ng kausap. "Ano?" tanong ni Dagon, ang boses ay bumaba at puno ng pagdududa. Hindi siya makapaniwala na si Sujin ay tumawag lang para magbiro. Mabilis niyang inilapit ang telepono sa tenga, ang hinlalaki ay dahan-dahang dumulas sa screen. Alam niya na hindi biro si Sujin sa mga seryosong sitwasyon. "May mali rito." "Saan nila sinabi na lugar?" sunod-sunod na tanong ni Sujin, puno ng pag-aalala ang boses. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, nakatingin sa kawalan, na parang sinusubukang isipin kung saan nakakulong si Suzy. Gapsionamro, Kalye 25, 138, binasa ni Dagon ang address, may halong pagdududa pa rin sa boses. "Sigurado ka ba? Pakinggan mo ito ng mabuti, Kwon Daegun," seryosong sabi ni Sujin, "iyon ang address ng kampo ng Gapsion cult." Ang mukha ni Sujin ay nananatiling inosente, ngunit ang mga mata ay nagliliwanag ng determinasyon. Alam niya na hindi ito panahon para magduda o mag-atubili. Isang lalaki na may matulis na mukha at malamig na mga mata ang umiwas sa isang napakalakas na suntok. Yumuko si Balmang, naiiwasan ang atake ng halos isang kisap mata lang. "Hindi ka panipaniwala," bulong niya, "kung hindi ko ito naiiwasan, isa akong hangal." Isa siyang beteranong mandirigma, at ang suntok na ito, kahit malakas, ay kontrolado pa rin niya. Napangiti si Balmang ng may kasamaan. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng pagkabaliw, at ang mga linya ng kanyang mukha ay tila nabaluktot ng isang di nakikitang enerhiya. Isang mahinang ungol ang lumabas, na parang nasisiyahan siya sa labanan. Sumugod si Balmang pasulong, isang malakas na paikot na sipa ang inilabas. Isang tunog ang sumabog habang ang sipa ay humawi sa hangin. "Ano itong pakiramdam na ito?" sigaw niya, halo ng pagkabigla at kasiyahan. Mukhang nakaharap siya sa isang karibal na nagbigay sa kanya ng damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Ang sipa ni Balmang ay naglabas ng matinding liwanag na pumutol sa hangin. Isang malakas na tunog ang sumabog nang tumama ang sipa sa target. Ang lakas nito ay sapat upang makagawa ng bitak sa lupa, at ang alikabok ay nagkalat. Ang matalim na mga mata ni Balmang ay nakatuon sa kalaban. Malaki ang kanyang mga mata na nagpapakita ng refleksyon ng kanyang kalaban. Sinusuri niya ang bawat kilos at ekspresyon ng kalaban, naghahanap ng kahinaan. "Tanggapin ito," sigaw ni Balmang, naglabas ng isa pang sipa, mas malakas at matatag. Ito, isang pulang ube na bagay, hugis bala, ang lumipad patungo sa kalaban. Ginagawa ni Balmang ang isang malakas na sipa, ang buong katawan ay inilalagay ang lakas sa paa. Ang kanyang mukha ay nakakunot, puno ng determinasyon. Ang sipa na ito ay tila dala ang buong lakas at kalooban niya. Si Baek Suzy, na may mahabang itim na buhok at mapulang mga labi, ay nakatayo roon, hawak ang isang maliit na salamin. Nakatingin siya sa labanan, ang mga mata ay malaki at puno ng pagkabigla. Sabi ni Suzy, puno ng pagtataka. Parang hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagpatuloy si Balmang sa pag-atake, isang malakas na suntok ang inilabas, na naglabas ng lilang liwanag. Kudang, isang tunog ang sumabog nang tumama ang suntok. Nakatayo pa rin si Suzy, ang mukha ay puno ng pagkabigla, pinapanood ang magulong eksena sa harap niya. Si Baek Suzy na may mahabang itim na buhok, malalaking bilog na mga mata, at mapupulang pisngi, ay nakatingin sa kawalan, ang mga mata ay puno ng pagkalito at bahagyang pag-aalala. Tila sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari,
at ang inosenteng mukha niya ay nagpapakita ng kagandahan, ngunit may kahinaan. Nakatayo si Sujin at Hyunso sa tabi ng isa't isa, pareho silang nakatingin sa harap na may mga matang nagulat. Si Sujin, na may batang mukha at malalaking mata, ay malinaw na nagpapakita ng pagkabigla. Si Hyunso, kahit na nananatiling malamig ang itsura, ay may mga mata ring nagliliwanag ng pagkagulat. Pareho silang nakasaksi sa isang bagay na lampas sa kanilang inaasahan. Hai! Isang buntong hininga ang lumabas mula kay Balmang, puno ng walang pakialam at bahagyang pang-insulto. Gawin mo na ang gusto mo eh. Ipinapakita ng mga salitang ito ang kanyang ganap na kumpiyansa, na parang hawak niya ang lahat at walang makakapigil sa kanya. Nakatayo si Kwon Daegun at Balmang na magkatapat sa isang malawak na damuhan, sa ilalim ng matinding ilaw ng mga spotlight. Nakasuot si Kwon Daegun ng puting shirt at maong, may malakas at kalamnan na katawan. Si Balmang, nakasuot ng itim na masikip na damit, ay may mukha na puno ng peklat at matalim na mga mata. Nakatayo silang parang dalawang estatwa na naglalaban, na lumilikha ng matinding tensyon. Si Kwon Daegun, na may matalim na mga mata at nakatuon na mukha, ay nakatitig sa kalaban. Isang kulay lilang enerhiya ang kumakalat sa paligid niya, na lumilikha ng mahiwagang epekto. Mukhang naghahanda siya para sa isang malakas na atake, o nararamdaman ang isang espesyal na bagay mula sa kalaban. Si Baek Suzy na may mahabang itim na buhok at malalaking bilog na mga mata, ay itinataas ang mga kamay upang takpan ang bibig, ang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ano, sigaw ni Suzy, puno ng pagkabigla. Ano itong pakiramdam pamilyar pero kakaiba? Dumaraan siya sa isang komplikadong damdamin, isang misteryosong koneksyon sa nangyayari. Nakatayo pa rin si Kwon Daegun at Balmang na magkatapat, ngunit ngayon, si Balmang ay nakatalikod, na ipapakita ang mga peklat sa likod. Nakatayo pa rin si Kwon Daegun, matatag ang mga mata, na parang naghihintay ng isang bagay mula sa kalaban. Kaya mo bang makita ito? Tanong ni Balmang, matalim ang tingin kay Kwon Daegun. Gaano karami? Sinusubukan niyang suriin ang kakayahan ng kalaban, nais malaman kung nararamdaman nito ang kapangyarihan o di nakikitang enerhiya na taglay niya. Ano nang ibig mong sabihin sa gaano karami? Balik tanong ni Balmang, puno ng hamon ang tono. Halimbawa, sagot ni Daegun. Isang asul na liwanag ang pumapalibot sa braso ni Kwon Daegun, na lumilikha ng makinang na epekto. Lakas, isang tunog ang sumabog, nagpapakita ng lakas na nakatuon sa kanyang braso. Naghahanda siyang maglunsad ng isang malakas na atake, na pinapagana si Balmang upang suriin ang suntok. Nananatiling hawak ni Daegun ang telepono sa tenga, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Hindi ko rin makontak si Suhyok, sabi niya, puno ng kawalan ng magawa. Ipinapakita nito na lumalala ang sitwasyon dahil isa pang mahalagang tao ang nawawala. Si Sujin, na may mga matang namumugto, ay may boses na puno ng pag-iyak, alam kong sobra ang hinihingi ko, pero... Suzy! Nagsusumamo siya para sa tulong, at ang desperasyon sa kanyang boses ay nagpapalungkot sa nakikinig. Lumiko si Daegun, inilapit ang telepono sa tenga. Maaari ko ba siyang ipasa sa'yo? Tanong niya, puno ng tiwala. Kahit nakalaban, sa ganitong emergency, handa siyang magtiwala kay Sujin. Sige, sagot ni Daegun, matatag ang tono. Pupunta ako agad. Nakagawa na siya ng desisyon, at walang makakapigil sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng determinasyon, handang harapin ang anumang panganib para iligtas si Suzy. Si Sujin, na may mukha ng pagsisisi, ay yumuko sa lupa. Sino ba ako para makialam sa bagay na ito, lalo na't inamin na ni Suhyok si Kwon Daegun, tanong niya sa sarili. Dahil sa makasariling pagnanais na malaman ang lihim ni Kwon Daegun, hindi ko na ipagtanggol ang tunay na mahalaga. Ang batang ito ay dumaranas ng sandali ng pagdududa sa sarili, na napagtanto ang kanyang pagkakamali. Hamsun Jin. Isang tinig ang umalingaw-ngaw, puno ng pagkasuklam. Nabigo ka bilang isang utusan. Ang maliliit na bagay ay lumilipad sa hangin, bumubuo ng mga tunog na touch-touch, na parang may nagtatapon ng bato o nagpaputok ng baril. Ang madilim at tahimik na tanawin ng kalye ay nagpapataas ng tensyon. Isang kalye na may mga matataas na gusali, mga bintanang may ilaw sa gitna ng gabi. Ang liwanag mula sa mga gusali ay bumubuo ng mga sinag sa madilim na kalangitan. Ipinapakita ng tanawin na ito ang isang lungsod na unti-unting natutulog, ngunit may mga kwento pa ring nagaganap. Nasa loob ng isang silid sina Jin-in at Kahi. Si Jin-in, nakasuot ng puting shirt, ay nakatitig ng may pag-aalala. Si Kahi, nakasuot ng salamin at apron, ay nakatingin kay Jin-in.
Okay lang ba kung mag-isa lang napupunta si Daegun? Tanong ni Jin-in. Nagtataka ako, sagot ni Kahi. Walang ibang pagpipilian kundi magtiwala sa kanya dahil iyon ang gusto niyang gawin. Ipinapakita ng pag-uusap na ito ang kanilang pag-aalala para kay Daegun, ngunit nagpapakita rin ng pagtitiwala sa kanyang kakayahan. Hawak ni Kahi ang isang takure ng tubig, nakatingin kay Jin-in. Ito rin ang pinakamainam na pagkakataon para makakuha ng impormasyon tungkol sa Gapcheon cult, sabi niya. Bagaman mukhang nag-aalala siya na hindi ka mapoprotektahan, hindi ito magiging problema hanggat nandito ka at hindi aalis. Sinisikap ni Kahi na aliwin si Jin-in habang inilalantad ang tunay na layunin ng pagpunta ni Daegun ng mag-isa. Si Jin-in, na may malungkot na ekspresyon, ay nakatingin pababa. Iniisip ko na hindi lang ako nakatulong, sabi niya na may tinig na puno ng pagsisisi. Kundi naging pabigat pa dahil sa mga personal kong problema. Pakiramdam ni Jin-in ay walang silbi at pabigat sa iba, isang negatibong damdamin na nagpapabigat sa kanyang isipan. Isang kamay ang mainat na naglagay ng isang tasa ng mainit na tsaa sa mesa, na may mahinang tunog na touch. Si Kahi, na may malalim na pag-isip ay nagsabi, bagaman bahagi nito ay dahil sa iyo. Ang malabong pahayag na ito ay nagpapahiwatig na may bahagi ng responsibilidad si Jin-in sa kasalukuyang sitwasyon, ngunit hindi ito ang lahat. Hawak pa rin ni Kahi ang tasa ng tsaa, nakatingin kay Jin-in. Hindi iyon ang tanging dahilan, sabi niya ng may determinasyon. Ipinahihiwatig nito na may iba pang mas komplikadong mga salik na nakakaapekto sa sitwasyon. Nagpatuloy si Kahi, ito rin ay isang bagay na kailangang harapin ni Daegun ng mag-isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong intensyon, na nagpapakita na ito ay isang personal na hamon na kailangang malampasan ni Daegun. Nakayuko si Kwon Daegun, ang mga kamay ay nakapaloob sa lupa, na parang iniiwasan ang isang malakas na suntok. Taya, isang tunog ang umalingaw-ngaw, nagpapakita ng bilis at liksi niya. Nahulog si Kwon Daegun sa lupa, ngunit pilit na bumangon. Sa paligid niya, may mga taong nakatayo at nanonood, ilan ay may alalahanin, ilan ay tila walang pakialam. Nakaupo rin si Baek Suzy sa lupa, may takot na ekspresyon. Isang tunog ang umalingaw-ngaw, nagpapakita ng kaguluhan sa sitwasyon. Kitang-kita sa mukha ni Baek Suzy ang takot at pagkabigla. Malaki ang mga mata niya, nakatingin sa isang direksyon nang may matinding pag-aalala. Nasasaksihan niya ang isang nakakatakot na pangyayari, at ang kanyang damdamin ay umaapaw. Si Kwon Daegun, na may mga matang puno ng sakit, ay nagsabi, bakit kailangang maging totoo ito? Nakikipaglaban siya sa malupit na katotohanan, ayaw maniwala sa nangyayari. Pinaparamdam nito sa akin ang kasamaan. Dumaranas siya ng pakiramdam ng pagkakasala at kawalan ng magawa. Si Balmang, na may mukha na puno ng peklat, ay ngumiti ng malawak, ang mga mata ay nagliliwanag ng pagkabaliw. Tila nasisiyahan siya sa paghihirap ng kalaban o naghahanda para sa isang huling suntok. Lumingon si Balmang kay Baek Suzy, itinuturo si Kwon Daegun. Siya ba yon? Tanong niya. Si Kwon Daegun ba yon? Ang tanong na ito ay nagpapakita na kinukumpirma niya ang pagkakakilanlan ng kalaban, at maaaring ito ay isang labanan na planado na. Si Kwon Daegun, na may matipuno at malakas na katawan, ay nakatayo na nakatalikod, nakatingin ng diretsyo sa harap. Dumating na siya, bulong niya, na may halong pagkabigla at bahagyang kasiyahan. Ang pagdating ni Daegun ay tila inaasahan o pinaghahandaan. Si Baek Suzy, na nakatali ang mga kamay, may mapulang mukha dahil sa pagkabigla at takot. Ano ba ang sinabi ko? Sinabi ko sa kanya na darating siya. Pilit niyang pinatutunayan ang kanyang sinabi, kahit na nasa panganib siya. Si Kwon Daegun, na may matatag na tingin, ay tumingin ng diretsyo kay Balmang. Ano? Tanong niya ng may hamon. Tinawag mo ako dito pero hindi mo pa nga ako kilala. Para saan? Hindi siya natitinag sa harap ng kalaban, at tila minamaliit ang kakulangan ng kaalaman nito. Si Balmang, na may mapanlinlang na ngiti, ay tumingin kay Suzy. Nagtataka lang ako, sagot niya sa tanong ni Daegun, na may misteryosong tono. Tila nilalaro niya ang biktima, nasisiyahan sa pagkagulat at pagkalito ng kalaban. Si Kwon Daegun, na may matipuno at malakas na katawan, ay nakaharap kay Balmang. Nagtataka, tanong niya ng may pagdududa. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ng eksakto kung ano ang nangyayari. Sinisikap ni Daegun na maunawaan ang sitwasyon, ngunit marami pa ring hindi malinaw. Si Balmang, na may mayabang na ekspresyon, ay lumingon kay Daegun. Iniisip ko lang, tingnan natin kung ano ang hitsura ni Kwon Daegun, sabi niya ng may paghamak.
At iniisip kong magtatanong ako ng ilang bagay sa kanya, pagkatapos kong tawagin siya dito at labanan. Inihayag niya ang tunay niyang intensyon, hindi ito seryosong labanan, kundi isang laro para mapawi ang kanyang kuryosidad at pagnanasa sa karahasan. Sina Sujin at Hyunso ay nakatayo magkatabi, pareho silang nakatingin ng may pagkabigla. Napakawalang isip, bulong ni Sujin na may halong pagkadismaya. Gumagawa ng ganito para sa mga ganitong dahilan. Hindi makapaniwala ang batang ito na may mga tao na kayang maging malupit at walang saysay. Si Suzy, na nakatali pa rin ang mga kamay, ay tumingin kay Sujin. Hoy, huwag kang tumayo roon na parang tanga, sabi niya na may bahagyang iritasyon. Tapos na ang lahat, pakawalan mo na ako. Tumingin si Sujin sa kanya nang may pagkalito. Ha? Tanong niya. Sumagot si Suzy, nagsisimula pa lang ang lahat. Ipinapakita ng pahayag na ito na hindi mahina si Suzy gaya ng nakikita, at may sariling plano siya. Kung ganoon, kunin mo na lang muna ang bag ko mula sa loob ng bag ko, sabi ni Suzy nang may utos. Humihiling siya ng tulong kay Sujin na nagpapakita na naghahanda siya para sa isang bagay. Si Kwon Daegun na may matalim na tingin ay tumingin kay Balmang. Mga batang galing sa ampunan ba sila? Tanong niya nang may pagdududa. Gapcheon Kolti. Sinusubukan niyang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng impormasyon at tila nagsisimula ng maunawaan ang bahagi ng kwento. Si Balmang, na may mapanlinlang na ngiti, ay tumingin kay Kwon Daegun. Medyo nakakadismaya ito, sabi niya nang may paghamak. Dapat sana ako ang numero 3. Ipinapakita niya ang kanyang kayabangan at pagmamalaki, at tinutukoy ang isang sistema ng ranggo na kinabibilangan niya. Nagpatuloy si Balmang, nakatingin ng diretsyo kay Kwon Daegun. Pero hindi nila ito kinikilala, sabi niya nang may pagkabigo. Palagi nilang ikinukumpara ako sa talunan na si Baek Suhyok. Ipinapakita ng pahayag na ito ang kanyang inggit at pagnanais na makilala, pati na rin ang komplikadong relasyon niya kay Baek Suhyok. Tahimik si Kwon Daegun, nakatingin ng diretsyo kay Balmang, walang anumang ekspresyon. Ang tatlong tuldok sa loob ng speech bubble ay nagpapahiwatig na nakikinig siya o nag-isip tungkol sa sinabi ng kalaban. Sinimulan ni Balmang na imasahe ang mga kasukasuan ng mga daliri na may tunog na bok-bok. Kahit sila o ikaw, Lee. Sabi niya nang may banta. Ang kilos na ito ay nagpapakita na naghahanda siya para sa isang pag-atake, at ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na hindi niya palalampasin ang sinumang hahadlang sa kanya. Naglunsad si Balmang ng isang malakas at mabilis na suntok, diretsyo kay Kwon Daegun. Isang malakas na tunog ang pumailan lang habang tumama ang suntok sa hangin. Nakaiwas si Kwon Daegun sa suntok, ngunit nanatiling walang pagbabago ang kanyang mukha, na nagpapakita na sanay na siya sa ganitong mga laban. Nagpatuloy si Balmang sa pag-atake, isang malakas na sipa ang inilabas. Kapag nahanap ko kung paano ito gumagana, sabi niya nang may kumpiyansa, gagamitin ko na lang ito. Ipinapakita ng mga salitang ito na sinusubukan niyang matuto at umangkop sa estilo ng pakikipaglaban ni Kwon Daegun upang matuklasan ang kahinaan nito at talunin siya. Ang mukha ni Balmang ay tense, ang kanyang mga mata ay matindi ang pagtutok kay Kwon Daegun. Sinusuri niya ang bawat galaw, bawat ekspresyon ng kalaban, naghahanap ng kahinaan para atakihin. Naglabas si Balmang ng isa pang malakas na suntok, diretsong tinatarget si Kwon Daegun. Bakit? Isang malakas na tunog ang pumailan lang nang tumama ang suntok. Bumagsak si Kwon Daegun sa lupa, ngunit pilit na bumangon na nagpapakita ng kanyang katatagan. Nagpatuloy si Balmang sa pag-atake, isa pang malakas na suntok ang inilabas, na nagdulot ng isang makinang na liwanag. Nakaiwas si Kwon Daegun sa suntok, ngunit nanatiling walang pagbabago ang kanyang mukha, na nagpapakita na sanay na siya sa ganitong mga laban. Naglabas si Balmang ng isang malakas na suntok, buong lakas ang inilagay sa kanyang braso. Isang malakas na tunog ang pumailan lang nang tumama ang suntok kay Kwon Daegun. Ang suntok na ito ay napakalakas na nagdulot ng isang alon ng enerhiya, na nagtulak kay Kwon Daegun pabalik. Nakaiwas si Kwon Daegun sa isang suntok, ang kanyang mga mata ay matalim, nakatingin ng diretsyo sa kalaban. Isang tunog ang pumailan lang, nagpapakita ng kanyang bilis at liksi. Mabilis siyang gumagalaw, sinusubukang iwasan ang mga atake ng kalaban. Isang malakas na suntok ang inilabas, na nagdulot ng isang makinang na liwanag. Isang tunog ang pumailan lang habang tumama ang suntok sa hangin. Ang suntok na ito ay tila naglalaman ng isang napakalakas na kapangyarihan na maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Ang mukha ni Balmang ay nagpakita ng pagkabigla at sakit.
Lumitaw ang isang maliit na sugat sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay lumaki, hindi makapaniwala sa nangyayari. Isang mahina na daing ang lumabas, nagpapakita na siya ay nagdurusa sa sakit. Si Kwon Daegun, na may matinding pagtutok sa mga mata, ay nakatingin ng diretsyo kay Balmang. Sa paligid niya, lumilitaw ang mga linya ng asul na ilaw, na lumilikha ng isang mahiwagang epekto. Mga posibleng kinalabasan, tanong niya sa sarili, na parang sinusuri ang mga posibilidad at hinuhulaan ang hinaharap ng laban. Nakatuon ang mga mata ni Kwon Daegun sa isang maliit na liwanag, na parang nakikita niya ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. Ang kanyang mga pupil ay lumiit, sumasalamin sa makinang na liwanag, nagpapakita ng matinding konsentrasyon at kakaibang kakayahan. Naglabas si Kwon Daegun ng isang malakas na suntok, na nagdulot ng isang asul na liwanag. Hindi, sabi niya ng matatag. Nakikita ko ito ng malinaw. Ipinapakita ng mga salitang ito na nakita na niya ang kahinaan ng kalaban o natuklasan ang paraan para talunin siya. Nagtagpo ang mga mata ni Balmang at Kwon Daegun na nagdulot ng isang tensyonadong atmosfera. Ang mga mata ng dalawa ay malamig, puno ng determinasyon at diwa ng pakikipaglaban. Bumagsak si Balmang sa lupa, ang kanyang mukha ay na-deform dahil sa sakit. Ang daan, bulong niya ng may kawalang lakas. Isang tunog ang pumailan lang, nagpapakita na siya ay natalo na. Lumaki ang mga mata ni Balmang, sumasalamin sa isang asul na liwanag. 11, isang tunog ang pumailan lang, nagpapakita na sinusubukan niyang bumangon o nag-a-activate ng isang espesyal na kakayahan. Naglabas si Kwon Daegun ng isang malakas na suntok, diretsong tinatarget si Balmang. Isang tunog ang pumailan lang nang tumama ang suntok. Ang suntok na ito ay napakalakas na nagdulot ng isang alon ng enerhiya na nagtulak kay Balmang pabalik. Si Kwon Daegun, na may matipuno at malakas na katawan, ay nakayuko sa lupa, nakapagtutok ang mga kamay para suportahan ang sarili. Kakatapos lang niyang iwasan ang isang atake o naitaboy mula sa isang suntok. Nanatiling matatag ang kanyang mukha, nagpapakita na hindi siya madaling susuko. Si Balmang, na may mapanlinlang na ngiti sa labi, ay tumingin kay Kwon Daegun. O sige, sabi niya ng may pang-insulto. Ganun pala yan. Tila naunawaan niya ang isang bagay tungkol kay Kwon Daegun, at ito ang nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Lumiko si Balmang, nakatingin kay Kwon Daegun. Lalong nagiging kawili-wili ito, sabi niya ng may kasiyahan. Tinutamasan niya ang laban, at tila nakakita ng karapat-dapat na kalaban. Tumayo ng tuwid si Balmang, tinitigan si Kwon Daegun ng may paghamak. Ito lang ba ang kaya mong gawin? Tanong niya ng may pagkadismaya. Nakakadismaya. Sinusubukan niyang hamunin si Kwon Daegun, gustong ipakita nito ang buong lakas niya. Si Balmang, na may mukha na puno ng peklat, ay ngumiti ng malawak, ang mga mata ay kumikislap ng pagkabaliw. Hindi pa ito sapat, sabi niya ng may hamon. Kung ganoon, ilabas mo lahat ng tinatago mo. Pinipilit niya si Kwon Daegun na gamitin ang lahat ng kakayahan niya, nais ng isang tunay na laban. Si Kwon Daegun, na may malalim na tingin, ay tumingin kay Balmang. Hindi na ako nagtataka, bulong niya. Naisip ko na. Tila napagtanto niya ang isang bagay, isang nakatagong katotohanan sa likod ng mga salita at kilos ng kalaban. Si Balmang, na may mapanlinlang na ngiti sa labi, ay tumingin kay Kwon Daegun. Tanong niya ng may pang-insulto. Kaya naghihintay siya ng tugon mula kay Kwon Daegun, gustong malaman kung ano ang susunod na gagawin nito. Si Kwon Daegun, na may mga matang nagliliwanag, ay tumingin ng diretsyo kay Balmang. Subukan ko muna ang ilang bagay, sabi niya ng may determinasyon. Para makita kung talagang nasa estado ng pagpasok ka. Ipinapakita ng mga salitang ito na napansin ni Kwon Daegun ang isang espesyal na kakayahan ng kalaban, at naghahanda siyang subukan ito. Naglabas si Balmang ng isang malakas na suntok, na nagdulot ng isang makinang na liwanag. Walang sinuman sa inyo ang may kahit kaunting galang para makinig sa nagsasalita, sigaw niya ng may galit. Nakaiwas si Kwon Daegun sa suntok, na natiling matatag ang kanyang mga mata. Naglabas si Kwon Daegun ng isang malakas na suntok, diretsong tinatarget si Balmang. Isang tunog ang pumailan lang nang tumama ang suntok. Ang suntok na ito ay napakalakas na nagdulot ng isang alon ng enerhiya, na nagtulak kay Balmang pabalik. Bumagsak si Balmang sa lupa, ang kanyang mukha ay na-deform dahil sa sakit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pataas, puno ng kawalang lakas at pagkabigla. Natalo siya at hindi makapaniwala dito. Itinapon si Balmang sa hangin, umiikot ang buong katawan niya sa ere.
Cook, isang tunog ang pumailan lang, nagpapakita na siya ay nakatanggap ng isang malakas na suntok. Nakatayo si Kwon Daegun doon, tinitigan ang kalaban ng may matatag na mukha na nagpapakita na siya ang nanalo. Si Baek Suzy, na may malalaking mata at namumula ang mga pisngi, ay nakatingin ng may pagkalito at bahagyang pagkagulat. Tila sinusubukan niyang intindihin ang nangyari, at ang inosenteng ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpapaganda pa ng kanyang kaakit-akit na anyo. Sina Sujin at Hyunso ay nakatayo ng magkatabi, pareho silang nakatingin ng may pagkabigla. Ha? Sigaw ni Sujin ng may pagkabigla. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita, at kitang-kita ang pagkabigla sa kanilang mga mukha. Nakahiga si Balmang nang walang galaw sa lupa, buong katawan ay nakalapat, nakatingin pataas sa langit, ganap na natalo. Humihingal siya, sinusubukang makahinga ng maayos, ngunit pagod na ang kanyang katawan. Ang huling suntok ni Kwon Daegun ang tuluyang nagpatumba sa kanya. Tahimik na naglakad si Kwon Daegun pasulong, iniwan si Balmang na nakahiga ng walang galaw sa lupa. Sina Sujin at Suzy, kasama ang iba pa, ay nakatingin sa kanya ng may matinding pagkabigla. Anong nangyari? Sabay na sigaw ni Sujin at Hyunso, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ano yon? Ganoon din si Suzy, nakitang-kita ang pagkagulat. Ang tunog ng touch-touch ay marahil ang mga yapak ni Kwon Daegun o ang mabilis na tibok ng puso ng mga nanonood. Umupo si Baek Suzy sa lupa, ang mga kamay ay nakatali pa rin, nakatingin pababa ng may malalim na pag-isip. Sinusubukan niyang iproseso ang nangyari at tila napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang tatlong tuldok sa loob ng speech bubble ay nagpapakita na siya ay malalim sa pag-isip. Tumayo ng tuwid si Kwon Daegun, tumingin ng diretsyo kina Sujin at Hyunso. Ano ang kailangan kong gawin ngayon para pakawalan niyo siya? Tanong niya ng may hamon. Hindi siya ang tanging mayroon kayo, di ba? Pinipilit niya ang kalaban na ihayag ang kanilang lihim na baraha, na nagpapakita na hindi siya natatakot at handang harapin ang anumang bagay. Nagtinginan sina Sujin at Hyunso, may halong pagkalito sa kanilang mga mukha. Iyan lang ba eh? Bulong ni Sujin, may halong pagkabigla ang tinig. Enan? Nagulat din si Hyunso. Hindi nila matanggap na natalo si Balmang ng ganoon kadali, at tila may kakaibang nangyayari. Sa ilalim ng tulay, si Kwon Daegun, na may pagod na mukha, hinaplos ang kanyang noo. Hani. Buntong hininga niya, puno ng kawalang pag-asa ang tono. Tinitingnan siya ni Sujin at Suzy, si Suzy ay nakatali pa rin, habang sinusubukan ni Sujin na tanggalin ang tali niya. Tila may hinanakit si Kwon Daegun dahil sa pagkakadakip kay Suzy, o nag-isip tungkol sa nangyari. Tumingin si Kwon Daegun kay Sujin na may pagsisisi sa mga mata. Pasensya na at hindi kita pinaniwalaan, sabi niya may mababang tono. Ang paghingi ng tawad na ito ay nagpapakita na naunawaan niya ang kanyang pagkakamali sa pagdududa kay Sujin, at ito ay nagpaparamdam sa kanya ng pagsisisi. Jin at Suzy, si Suzy ay nakatali pa rin habang sinusubukan ni Sujin na tanggalin ang tali niya. Tila may hinanakit si Kwon Daegun dahil sa pagkakadakip kay Suzy, o nag-isip tungkol sa nangyari. Tumingin si Kwon Daegun kay Sujin na may pagsisisi sa mga mata. Pasensya na at hindi kita pinaniwalaan, sabi niya may mababang tono. Ang paghingi ng tawad na ito ay nagpapakita na naunawaan niya ang kanyang pagkakamali sa pagdududa kay Sujin, at ito ay nagpaparamdam sa kanya ng pagsisisi. Si Baek Suzy, na may mapupulang pisngi, tumingin kay Kwon Daegun. Yenen, mahinang ungol niya, may halong tampo ngunit puno ng ginhawa ang tono. Walang problema, kasi dumating ka para sa akin. Ipinapakita ng mga salitang ito na hindi niya sinisisi si Kwon Daegun, bagkus ay nararamdaman niyang ligtas at masaya siya nang dumating siya upang iligtas siya. Yumuko si Kwon Daegun upang tanggalin ang tali ni Suzy, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-isip. Gayunpaman hindi ko pa rin maintindihan, sabi niya. Bakit ako ang tinawag mo mula sa simula? At bakit sila nagtuon sa'yo kung ako ang hinahanap nila? Sinusubukan niyang alamin ang tunay na motibo ng mga kidnappers, na nagpapahiwatig na may mas malalim na misteryo na nakatago. Tumayo si Kwon Daegun ng tuwid, nakatingin ng malalim sa unahan. Kahit na dumating ako ngayon, sabi niya, sa lohika, dapat iniisip nila na si Baek Suhyok ang unang darating. Ipinapakita ng mga salita na sinusuri ni Kwon Daegun ang sitwasyon, at napagtanto niyang may hindi makatwirang bahagi sa plano ng kalaban. Tumingin si Kwon Daegun kay Balmang na nakahiga ng walang buhay sa lupa. O baka naman bobo lang sila, sabi niya may halong pang-insulto. Nagbibigay siya ng hypothesis na minura ng kalaban ang kanyang kakayahan o nagkamali sa pagpaplano.
Nagpatuloy si Kwon Daegun, matalim ang mga mata. O baka alam nilang hindi makakarating si Baek Suhyeo. Ipinapakita ng mga salita na napagtanto ni Kwon Daegun ang isang mahalagang katotohanan, may problema si Baek Suhyeo at alam ito ng kalaban. Ginagawa nitong mas komplikado ang sitwasyon. Ang mukha ni Balmang ay nagpapakita ng pagkabigla at may asul na liwanag na dumadaloy sa mga guhit ng kanyang mukha. Isang sigaw ang narinig, nagpapahiwatig na sinusubukan niyang magsalita o dumaan sa isang pagbabago. Sinusuri ni Balmang ang mga atake ni Daegun. Ang mga datos ay dumadaloy diretsyo sa utak niya. Ang mukha ni Balmang ay nagpapakita ng sakit at pagkabigla. Kaya, ungol niya. Ngayon naiintindihan ko na. Talagang nakikita ko ang hagdan. Si Balmang, na may mukha ng pagsisisi, yumuko ng malalim. Sayang, sabi niya, may halong panghihinayang. Nakita ko ito at nakapag-react ako, pero natamaan pa rin ako dahil hindi ako sanay. Ipinapakita ng mga salita na napagtanto niya ang espesyal na kakayahan ni Kwon Daegun, ngunit hindi siya nakasabay sa pag-angkop. Nagtinginan sina Sujin at Hyunso, may halong pagkalito sa mga mukha. Ano nung sinasabi niya? Tanong ni Sujin, may halong pagkalito ang tono. Ano pa? Sagot ni Hyunso, may halong pang-insulto. Hindi nila pinaniniwalaan ang mga sinabi ni Balmang, iniisip na nagbibiro lamang siya para ipagtanggol ang kanyang pagkatalo. Tumayo ng tuwid si Balmang, nakatingin kay Kwon Daegun na may mapanghamong mga mata. Hindi mo ba nararamdaman na napaka-injustice ng lahat? Tanong niya, may halong kapaitan. Sinusubukan niyang hamunin. Tumayo ng tuwid si Balmang, nakatingin kay Kwon Daegun na may mapanghamong mga mata. Hindi mo ba nararamdaman na napaka-injustice ng lahat? Tanong niya, may halong kapaitan. Sinusubukan niyang hamunin si Kwon Daegun, nais niyang aminin nito ang kawalang katarungan sa labanan. Ngumiti si Balmang ng may kasamaan, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pagkaloko. Alam mo ang kasabihan, sabi niya, may halong pangungutya. Kapag iniisip mong madali lang para sa iba ang isang bagay, hindi dahil madali ito kundi dahil magaling sila doon. Ipinapakita ng mga salita na sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang pagkatalo, at sinasabi na may espesyal na kakayahan si Kwon Daegun na hindi niya maabot. Tumingin si Kwon Daegun ng diretsyo kay Balmang, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-isip. Pagpasok sa puso. Bulong niya, may halong pagkalito ang tono. Sinusubukan niyang mas maintindihan ang espesyal na kakayahan ng kalaban, na nagpapahiwatig na naghahanap siya ng paraan para harapin ito. Si Kahi, na may mukha ng pagkagulat, tumingin kay Daegun. Isang pagsubok, tanong niya, may halong pagkalito ang tono. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ay sumusunod sa isang planong inayos na. Si Kahi, na seryoso ang mukha, tumingin kay Daegun. Ito ang plano nila para gamitin ang Gapcheon cult upang maghasik ng kaguluhan sa ilalim ng mundo, sabi niya. Balak nilang subukan ito sa mga daga na hindi kontrolado. Tungkol sa susunod nilang gagawin kaya ko lang isipin. Ipinapakita ng mga salita na may mas malaking panlilinlang na nangyayari, at ang Gapcheon cult ay isang kasangkapan lamang sa plano ng kalaban. Si Jin-in, na may malungkot na mukha, tumingin pababa. Napakawalang hiya, sabi niya, puno ng kalungkutan ang tono. Nakikiramay siya sa mga biktima ng panlilinlang na ito, at ang kalupitan ng kalaban ay nagpapakilabot sa kanya. Nakatayo sina Daegun, Jin-in, at Kahinang magkatabi, lahat ay nakatingin ng may pag-aalala. Dahil sinusubukan nila ito sa mga dagan. Sabi ni Sujin, may malalim na pag-isip ang tono. Sinusubukan niyang maintindihan ang plano ng kalaban, na nagpapakita na naghahanap siya ng paraan para pigilan sila. Si Kwon Daegun, na may matalim na mga mata, tumingin ng diretsyo kay Balmang. Walang problema kung gagawa pa ako ng ilang pagsubok sa kanila, di ba? Tanong niya, may hamon ang tono. Ipinapakita ng mga salita na hindi natatakot si Kwon Daegun, at handa siyang harapin ang anumang pagsubok para protektahan ang mga inosente. Si Jin-in, na may mukha ng pagkalito, tumingin kay Sujin. Ha? Tanong niya, may halong pagkalito ang tono. Paano mo naisip yan? Anong klaseng pagsubok ang sinasabi mo? Hindi niya maintindihan ang iniisip ni Daegun, na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa kanilang pananaw. Tumingin si Kahi kay Daegun ng seryoso. Sa tingin ko naiintindihan ko ang iniisip mo, sabi niya. Pero hindi iyon ang bagay na maaaring desisyonan ng mga taong tulad natin. Ipinapakita ng mga salita na sinusubukan niyang pigilan si Daegun na makialam sa isang komplikadong usapin na nagpapahiwatig na may mga patakaran o hangganan na hindi nila dapat lampasan.